Simple lang yung ulam namin ngayon, pero ganun pa man, kahit simple lang yan, abay, masisira din talaga yung diet ko. Ito nga po, at nag-adobo nga po pala ako ng kangkong, at syempre pinarneran ko nga pala yan ng pritong tuyo at kinahaponan ito, at nagmerienda nga po pala kami ng nilupak na saging. Bago pa man nga ang kaganapan ito, at pumunta nga po pala kami dito sa bahay ni nanay, kasama ko nga pala yung partner ko para nga po gumawa ng content. At tingnan mo naman yan, yung babaeng buntis na yan at nakatulala. Ang daming iniisip. Iniisip at pinaplano ko kasi yung magiging content namin ng partner ko, kaya parang ang layo talaga ng tingin ko. Asos, kunwari lang talaga na nag-iisip ng mai-content, pero ang totoo talaga niyan, pera talaga ang iniisip ng babae kasi wala ng pera. Syempre kapag wala ng pera, walang pambiling ulam, kaya iniisip ko din talaga dyan, ano kaya na naman yung magiging ulam namin ngayong tanghalian? O, diba, nakita niyo yung partner ko, tawang-tawa dahil syempre nakalimutan niya na naman yung script niya. Kaya nakailang take talaga kami sa mga content namin, at mas mabuti talaga na pinaplano talaga yung bawat gawa namin ng content. So syempre dalawa kaming content creator, meron siya dapat sa account niya at meron din ako sa kanya, kaya may kanya-kanya kaming ginagawang content. At ito nga pala ang ilan sa mga ginawa naming content at ipapakita ko po sa inyo. Dang, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yon? Buntis ako. Paano ka mabuntis? Ibawag ako. Bakit? Sinabi ko bang ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko? Hindi naman ah. Tao po, Sir Jumer, asa po. Tao po. Pipi naman pala to. Hello sir. Pipi naman to, re-releasean ko ng pera. Ano, bibigyan ko pa ba to ng pera? Marilisan na po ako, ma'am? Hindi ka naman pala pwede. Hindi. Aray. And to make the story short, ito nga po, at nakauwi na nga po pala kami dito sa bahay, at syempre nakakuha na nga rin pala kami nitong mga talbos ng kangkong. Mga bandang alas 10 nga po siguro kami nakauwi dito sa bahay, at syempre malapit-lapit na yung tanghalian, kaya ito, at inisikaso ko na rin agad itong daladala naming kangkong. So habang nag-aasikaso nga po pala ako nitong talbos ng kangkong, ang partner ko naman ay nag-edit na nga po pala ng content niya para nga ima-upload sa kanyang account. Pagkatapos nga po niya mag-edit ng mga video niya at nakapag-upload na rin sa account niya ito, at nagsaing na nga rin pala siya. Matagal-tagal na rin talaga na hindi nga ako nakatikim ng adobong kangkong simula nung nag-abroad ako. Syempre kapag nasa abroad ka, 2 taon ka talaga doon. Hanggang sa nakauwi na nga po pala ako dito sa Pinas, mahigit 1 taon na nga po pala ako, hindi pa rin ako nakatikim ng adobong kangkong. Kaya kanina habang papunta nga po pala kami doon sa bahay ni nanay, nakakita nga po pala ako ng mga kangkong na magaganda nga po ang talbos, kaya naisipan kong kumuha. Syempre at adobuhin ko nga ngayon. Nakakatikim naman ako ng kangkong, kaso nga lang yung nilalagay sa sinigang o kaya naman sa sinabawang isda, pero itong adobong kangkong hindi pa talaga. So syempre sabi ko nga kanina ay nakakita nga po pala ako ng mga kangkong na medyo may karamihan at magaganda nga po ang talbos, kaya for the go nag-adobo na ako ngayon. Magaganda kasi ang talbos ng mga gulay ngayon dahil ilang araw na nga po palang umuulan dito sa amin. Sa probinsya nyo ba, umuulan na rin ba ngayon? Pinipilian ko nga pala ang bawat kangkong na yan dahil hindi naman lahat ng dahon tsaka tangkay ilalagay ko, dahil ang iba pang mga dahon dyan ay kinainan nga po pala ng mga insekto. Nang matapos ko na nga palang himay-himayin ang bawat tangkay nitong kangkong ito at huhugasan ko muna, pero bago ko pa man nga yan lulutuin, ibababad ko nga pala muna sa asin. Naibabad ko nga siguro yan mga 30 minutes, at syempre pagkatapos nga po maibabad ito at binalawan ko nga pala ng maigi. So ito na nga po, at nandito na nga po pala ako sa exciting part na kung saan ito at magluluto na nga po ako, at nasabi ko talaga na exciting part kasi syempre pagkatapos nga pong magluto, ikakain na po kami ng tanghalian. Napakasimple lang pala nitong niluluto kong adobong kangkong dahil syempre wala po itong sahog, sadyang adobo lang talaga, ginisa sa bawang, sibuyas, luya, tapos tuyuan lang, tapos lagyan ng suka, lagyan ng asukal. Tinatamad na rin kasing pumunta ng palengke yung partner ko para bumili ng pansahog dahil sabi ko nga kanina anong oras na nga po pala kami nakauwi dito sa bahay, at itong mga oras na to ng pagluluto ko mga bandang alas 11 na rin siguro. Syempre sa mga oras na yan kainan na po ng tanghalian, kaya napagdesisyonan ko na lang talaga na simpleng adobo na lang yung luto ko dito. Madali lang naman mag-adobo ng kangkong, igisa mo lang, tapos syempre lagyan mo na rin ng mga pampalasa, tapos pag okay na yung lasa para sa'yo, okay na yan, pakuluan lang saglit, tapos okay na. Nang maluto ko na nga pala ang adobong kangkong, ito naman nga po pala ang
ang sunod kong ginawa. Nagprito nga po pala ako ng ilang piraso lang dito na tuyo dahil syempre dalawa lang din kami ng partner ko ang kakain nito. Kaya ilang piraso na lang din talaga yung niluto ko. Okay na ang adobong kangkong at pagkatapos ko nga pala itong prituhin itong tuyo ito at nag-asikaso at nag-prepare na nga rin pala ako ng aming hapagkainan dahil syempre kakain na po kami ng tanghalian namin at siguro mga bandang 11:30 na po siguro ito. Bago nga po pala kami kumain ng tanghalian ito at binigyan nga po pala kami ni nanay ng pinaisan na isda tapos pinahabol nga po pala itong gulay na munggo na may kalabasa at syempre may sahog na hipon. So paano ba yan at kakain na po kami ng tanghalian, kain po tayo. Pagkatapos nga po pala namin kumain ng tanghalian, nagpahinga lang po kami saglit at siguro mga bandang alauna na siguro ng hapon ito at nag-asikaso nga po pala kami nitong saging na gagawin nga po naming linupak. Linupak nga po pala ang tawag namin dito sa Aklan sa ginagawa naming paraan na kung saan ito at dinudurog nga po pala namin itong saging tapos lalagyan po namin ng kinayod na nyog tapos lagyan din ng asukal. Mas masarap sana to at malinamnam kung meron pong margarine kaso nga lang wala at okay lang yan dahil kami lang din naman ang kakain. Tapos meron nga po pala ditong gwapong makulit na bata na kung saan hindi pa nga tapos yung binabayo naming saging abay kumakain na. Abay pag natapos na siguro sa pagdurog itong aming saging abay ubos niya na. Kasama ko nga pala sa pag-aasikaso nitong merienda namin yung hipag ko at siya na nga po pala dito yung nagdudurog nitong saging. Syempre ako ang tanging ginagawa ko lang ay taga-alalay niya, tagalagay ng mga asukal o kung ano-ano pa. Syempre pagkatapos makikain na rin talaga. Ito nga po palang malaking almeres yung ginagamit namin sa pagdurog ng saging at ang tawag nga po pala namin dito sa Aklan is hayo at yusong. Nasabi nga po ni nanay mas matanda nga po pala sa akin to. Imagine mo 30 years old na ako tapos mas matanda pa sa akin yung hayo at lusong. So syempre hindi na rin nagtagal ito at natapos na nga rin pala namin sa pag-aasikaso itong merienda namin ngayon. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!